Magandang araw sa inyong lahat. Ang aralin natin ngayong araw ay tungkol sa pagtulong ng may pag-iingat at paggalang. Ang pagtulong ay mahalaga dahil ito ay nakakapagpagaan sa mga gawain at damdamin ng ating kapwa, lalong-lalo na sa kasapi ng mag-anak. Tandaan lamang na ang pagtulong ay dapat gawin ng may paggalang at pag-iingat. Maraming paraan upang makatulong. Una, pagtulong sa pamilya. Mahalaga na ang bawat miyembro ng pamilya ay may kani-kanyang oras sa gawain. Mas magiging magaan kung ito ay gagawin sa gayon ay maging responsable sila sa kanilang murang edad. Gawin ang mga gawaing bahay ng may pagkukusa. Naipapakita ang paggalang kung ito ay gagawin ng bukal sa kalooban. Ang pagmamaktol at pagdadabog ay nagpapakita ng kawalang respeto sa ating mga magulang. Ang mga naatas na gawaing bahay ay dapat sundin ng may ngiti sa labi. Ikalawa, pagtulong sa paaralan. Pangalawang tahanan ng bawat bata ay ang paaralan. Maraming paraan upang makatulong sa paaralan. Isa na rito ay pagtatapon ng basura sa tamang lagayan. Maari rin nating maipakita ang pagtulong sa pamamagitan ng pagsasaway sa mga batang nagkakalat o nagsusulat sa mga dingding ng paaralan. Gawin ito ng may paggalang at pag-iingat. Ang pagsasalita ng marahan at malumanay ay makatutulong upang maipakita ang respeto sa kapwa. Ikatlo, pagbibigay tulong sa kapwa o sa nangangailangan. Isang halimbawa ay ang pag-alalay sa mga nangangailangan lalo na ang mga may edad. Kung ito ay gagawin, siguraduhin lamang na ito ay may pag-iingat at paggalang. Nararapat lamang na tanungin natin sila ng tulong na kanilang nais upang maipakita ang respeto sa kanila. Siguraduhin din nating tayo ay maingat sa tulong na ating nais ipahatid. Panuto, isulat ang T bago ang bilang kung ang pangungusap ay tama at M kung ang pangungusap ay mali. Una, pagtulong sa kaklase na hindi naintindihan ang aralin. Ikalawa, pagsusulat sa dingding ng paaralan. Ikatlo, pagpapahiram ng lapis sa kaklase na walang gamit. Ikaapat, pagpapaalam ng aklat na hihiramin sa guro. Ikalima, pagsimangot kapag inuutusan. Basahin at unawain ang kwento. Ang kwento ni Lolo Jose. Si Lolo Jose ay 80 taong gulang na. Mag-isang namumuhay sa isang maliit na kubo. Umaasa lamang siya sa kanyang buwanang pensyon para mabuhay. Katabi niya ang bahay ng mag-anak nina Aling Cynthia at Mang Ramon na may 2 anak na lalaki, si Marlon 10 taong gulang na nasa ika-5 baitang at si Manny, 7 taong gulang na nasa ika-3 baitang. Bago pumasok sa paaralan ang 2 bata ay dumaraan muna sa bahay ni Lolo Jose para magmano at magpaalam na sila ay papasok na sa paaralan. Ang mag-asawang Aling Cynthia at Mang Ramon naman ay dumaraan din sa bahay ni Lolo Jose bago pumasok sa opisina. Ikinagagalak ito ng matanda dahil nararamdaman niya na may pamilya siya kahit mag-isa lang siyang namumuhay.
Sa araw na walang pasok ang mag-anak, sinisikap nilang isama si Lolo Jose sa kanilang tahanan upang hindi ito mangulila. Maingat at magalang na nakikipag-usap at nakikipag-ugnayan ang mag-anak kay Lolo Jose sa pamamagitan ng paggamit ng po at opo kapag sila ay nakikipag-usap at nakikipagpalitan ng kuro-kuro. Maingat at magalang ding ipinagpapaalam ng mag-anak kung mayroon silang nais gawin sa loob ng tahanan ni Lolo Jose tulad ng pagtulong nila sa paglilinis at pag-aayos ng kanyang tahanan. Malugod din nilang ipinagpapaalam kung mayroon silang nais idagdag na personal at pangtahanan niyang kagamitan. Ang ginagawang pagtulong ng mag-anak ni Mang Ramon at Aling Cynthia kay Lolo Jose ay nakatawag pansin sa mga tao sa kanilang pamayanan. Kung kaya't nagawaran ng pagkilala bilang huwarang pamilya ng barangay ang mag-anak. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Ano-ano ang ginagawang pagtulong ng mag-anak ni Mang Ramon kay Lolo Jose? Ano-ano ang magagandang katangiang ipinakikita ng mag-anak? Lagi nating tatandaan, upang maging mapayapa at maunlad ang pamumuhay ng mag-anak, kailangang gampanan ng bawat isa ang nakatakdang gawain ng may pag-iingat at paggalang. Lagyan ng check ang patlang bago ang bilang kung ang ginagawang pagtulong ay may pag-iingat at paggalang, X naman kung hindi. Una, masayang ginagampanan ang nakaatang na tungkulin sa pamilya. Ikalawa, umaalis sa bahay ng tahimik at walang paalam kapag inuutusan. Ikatlo, magiliw na nakikipagtulungan sa mga kapatid kapag naglilinis ng bahay. Ikaapat, may kusang nagpupunas ng mga kagamitan sa bahay sa mga araw na walang pasok. Ikalima, malugod na sinasamahan ang nanay sa pamamalengke. Salamat sa inyong panonood.